nandito tayo sa SM. Ayan, nasa SM San Pablo tayo ngayon mga kabiyahe. Nandito tayo sa likod kasi wala tayong paparadahan. Sobrang dami ng nandito sa SM. Kaya yung parking nandito na sa labas. So inihatid ko kasi yung kapatid ko dito sa SM. Gawa na meron silang team building. Dito sila magkita-kita ng mga kasama niya sa trabaho. Tapos ang isa pa, ang gamit nating service ngayon ay si Loan mga kabiyahe. Gawa ng, di ba, natandaan nyo na nagkaroon ng problema si Loan at tumaas yung kanyang temperature at muntik na nga mag-overheat. So sinabi ko kay Christian na kasi nagawa na nung nakaraang araw, nung isang araw nagawa na, at sinabi ko nga na kailangan kong itakbo ng San Pablo kung po pwede. Eh sabi naman ni parang Christian, dahil tiwala naman siya sa gawa niya, kaya sabi niya, sige itakbo mo dyan, itakbo mo kahit ahunan para malaman natin, matesting natin kung ano ba talaga yung yung kung tataas pa ba talaga yung temperature ni Loan. So yun, hindi na ako nakapag-vlog kanina, kasama ko yung kapatid ko at hindi naman tumaas yung yung kanyang temperature. At ayun, hanggang dito lang yung kanyang temperature mga kabiyahe. Ayan, hanggang dyan lang simula nung nung ako ay nagpunta nga dito sa San Pablo. So ahunan yon yung dinaanan ko, pero hindi siya tumataas talaga. Tapos mamaya naman pabalik na naman tayo ng Santa Cruz. So dito naman tayo dadaan ngayon sa San Pablo Nagcarlan Road mga kabiyahe. Kasi nung nakaraan, di ba, natandaan nyo at napanood nyo sa vlog ko na nung tayo nagpunta ng San Pablo, doon tayo dumaan sa sa Kalawan, di ba? Kalawan Road papuntang dito sa San Pablo. So ngayon naman pababa tayo ng Santa Cruz. So dito naman tayo dadaan sa San Pablo Nagcarlan Road sa Rizal. Tingnan natin at samahan nyo ako sa aking biyahe ngayon para talagang totally ma-road test natin si Loan. Talagang kung all goods na mga kabiyahe. So tara, let's go. Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan-saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manonood. Kaya tara na mga kabiyahe. Hindi na tayo pumasok sa sa SM mga kabiyahe kasi wala naman tayong bibilin Nagatid lang naman tayo dito sa SM So ngayon ay papunta na tayo ng pabalik na nga tayo ng Santa Cruz. So samahan niyo ako sa aking biyahe ngayon. At yun nga, yung sa takbo ko kanina ay wala naman akong ibang naramdaman na nakaiba kay Loan. At hindi rin naman tumaas yung temperature gauge si Loan mga kabiyahe, no? Kaya all goods. Kasi yung papunta rito ay talagang ahunan yon. So hindi naman tumaas yung yung kanyang temperature. At ito ay babaybayin natin tong kahabaan ng Maharlika Highway at traffic. Traffic mga kabiyahe. Lagi naman traffic dito Ito yung Maharlika Highway. Itong highway na to ay papunta ng Chaong, papuntang Quezon, Lucena, at papunta rin naman ng ng Bicol. Kaya kung makikita nyo ay maraming truck na dumadaan dito kasi ito ay daan papunta ng Bicol, papuntang Bisaya, Mindanao, may daan din dito. Tapos yun naman sa kaliwa natin, yan naman ng paluwas, papuntang Maynila naman yan mga kabiyahe. Nakalabas na nga tayo ng SM. Maraming salamat nga pala kay paring Christian San Miguel. At yun, okay na okay yung pagkakagawa ni paring Christian. Buti na agapan kasi talagang muntik na. Buti nakita ko kaagad yung temperature niya na biglang umangat. Kaya natakot ako, tinigil ko kaagad. Tapos yun nga,
pinapuntahan ko kagad si paring Christian sa anak ko na pinasabi ko na ano na muntik na mag-overheat si Loan. Agad-agad naman nagpunta. Kaya maraming salamat kay paring Christian. Kaya pagka kayo may mga problema at malapit din naman kayo ng Santa Cruz, ayan, si Christian San Miguel. Yan po, yan ang trusted na mekaniko ko. At marami nang nagpapatunay na talagang magaling na mekaniko yan, si Christian San Miguel. Kasi hindi lang naman dito mekaniko yan, matagal nang siguro almost 5 or 7 years na mekaniko sa Saudi si Christian. So ayun, maya na lang ulit kita-kita tayo mga kabiyahe pagka nandun na ako sa may bayan ng San Pablo. Medyo traffic lang kasi. Alright, so let's go. Dito na tayo sa bayan ng ng San Pablo mga kabiyahe. Sayang, maganda sana kung gabi tayo dadaan dito. Maliwanag yan yung mga puno, may mga ilaw din yan. Ito yung mismong bayan. Ganda ng rito ng establishmento. Gusto ko sana pumunta muna ng Sampaloc Lake, kaya lang sobrang trapiko sa kaliwa. Trapiko. Pero may iba pa rin naman tayo madadaanan na lake, dahil dito nga sa San Pablo ay 7 ang pinakang lake ng San Pablo mga kabiyahe. Kaya may mga madadaanan tayo, kaya lang yung iba nasa loob. Mayroon tayong madadaanan din na pwede kong ipakita sa inyo. Tapos susunod na lang pagka nakamotor tayo ay tsaka natin puntahan isa-isa yung mga lake nga rito mga kabiyahe. Para naman sa ganun ay may pakita ko naman sa inyo yung kagandahan ng San Pablo. At aabutin din naman tayo ng ulan makikita nyo sa taas ay baka may timang kalangitan. Sobrang busy talaga din ng San Pablo kasi ito ay city na. Ganda ng Jollibee nila kaya parang Maynila na rin marami ng tao. Tapos dito naman ay kakaliwa tayo, bali iikot lang tayo dito sa Rotonda. Yan, ito yung pinaka plaza nila So sa kanan, yan yung papuntang palengke. Maganda ang palengke ng San Pablo mga kabiyahe, parang mall. At sana maging ganyan din ang palengke ng Santa Cruz. Organize lahat. May parking, yung wet area tsaka dry area. Yan. Kaya yung diretso dyan, yan yung papunta ng Sampaloc Lake. Tayo naman ay muna tayo, kanan muna tayo. Susunod na tayo pumunta ng Sampaloc Lake para biyahe. Ito yung papunta ng Rizal. Ayan, Rizal Nagcarlan. Yun yung doon tayo dumaan nung tayo nagpunta ng landing point. Kaya naman tayo dito. Yan, diretso na ng ng Rizal. Naku, mukhang umuulan na sa Rizal Kaya rin naman gusto ko na dito dumaan kasi maganda yung daan dito. Zigzag, tapos may konting ahon din. Tsaka hindi ko pa kayo na ipapasyal dito mga kabiyahe. Kaya ginusto ko na rin na dito kayo daan. Para naman sa ganon ay malaman nyo na rin yung daan papunta rito sa San Pablo kung kayo nandito sa Nagcarlan.
ko mukhang hindi na tayo makakatigil dun sa ano, Maambon eh. Dun sa isang falls na tabing karsada lang. Hindi naman siya talaga totally tabing karsada. Bali, nandun, pwede tayo pumarada dun sa may gasolinahan. Na-vlog ko na nga pala yon nung magkasama kami ni Kuya Bidogs. Nung kami namili nung kanyang gamit dun sa Parisan. Nga lang, ito, umuulan na. Woo! Kamusta na nga pala sila Kuya Bidogs? Hindi kasi ako, yun nga, dahil nga hindi ako nakasama sa kanila. Doon nga sa magiging party nga ng Soward family. Kasi gawa nga ng, syempre, kailangan nating unahin muna si Loan. Although kaya na naman ni Loan kasi ngayon na testing na. Kaya lang, ang magiging problema natin mga kabiyahe, kung niroutes natin si Loan dun sa malayo kaagad at nagkaroon ng problema, ay baka lalong magkaroon ng malaking problema. Kasi syempre malayo yun, nasugbo. Hindi lang 3-4 na oras, 5 hanggang 6 na oras ang biyahe doon. Kaya tamang-tama lang na dito tayo sa San Pablo lang. At least kung magkaroon man ng problema si Loan, ay agad-agad pwede tayo puntahan kaagad ni parang Christian. Ganda kasi daan dito, tsaka matagal na ako hindi ulit nakakadaan dito. Kaya gusto ko dito na ulit dumali. Makulimlim, kakaunti sa sakyan. Siguro susunod na lang muna natin puntahan yun, no? Yung isang lake nga dito sa may tabi ng gasolinahan. Diba, ang oras natin ay mag-aalauna na ng hapon. So medyo baka mali tayo. Hindi ko lang alam kung sila Tim may mag-uuwian o baka bukas na sila umuwi. Medyo malaki-laki rin kasi yung nagastos natin kay Loan kaya hindi na rin tayo na pumunta. Kulang na yung budget natin mga kabiyahe. Yung kakaunti mga sasakyan dito, no? Maganda talaga rito. Saan bumiyahe ito? Dito yung sa kanan yung gasolinahan dito. Ayun yung lake. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon sa lake ngayon. Pero susunod ay pupuntahan natin yan, isa-isahin natin yan. At pagka wala tayong masyadong trabaho, yan, papasyal ko ulit kayo. So far hindi pa rin umangat yung temperature niya. Goods na to. Siguro susunod na ipapagawa natin dito kay Loan yung pangilalim dito sa kaliwa. Medyo may lagutok na ng bahagya eh. Sayang, no? Kung kasama sana natin sila, pwede tayo umakyat ng landing point ngayon. Kaya na solo flight. Hindi ko rin nga pala nadala yung yung aking tent. Pero yung dala ko, yung camping chair, yung drone, tsaka yung iba ko pang mga gamit sa pag-vlog, dala ko na naman. Sana nga pala bukas na yung yung underground cemetery. Kasi nag-opening ngayon nung nakaraang linggo. Kaya matadaanan natin. Subukan natin makapasok. Nung nakaraan kasi na nagpunta kami, kailangan pa ng permit. Dito na tayo sa Santo Angel. Taga rito ang pisan ko nga, sila Michelle, tsaka sila BJ. Oh, umulan. Samantalang kanina, init-init. Aircon na lang tayo. Hindi kasi ako nagbukas ng aircon, malamig na naman yung panahon eh. Kaya lang, pagka ganyang umuulan, wala tayong magagawa, kailangan natin mag-aircon. Ito naman kalakasan. Pagka malakas na, tsaka tayo mag-aircon, no? Talaga
Palabas na pala tayo ng Santo Angel eh. Ito, Santo Angel Barangay Hall. Medyo malakas-lakas na. Sana kung hindi umuulan, makikita yung yung view. Makikita yung view dito. Ilan pa eh.
ito na yung ano, mismong bayan ng Rizal. Maulan pa rin ang ating biyahe. Starex for sale na pa ha. Kung maaninag nyo mga kabiyahe, ayan yung bundok dyan sa kanan. Yan yung papunta nga po ng landing point. Yan yung inakyat natin. Dito medyo maliwanag na. Laki rin pala bayan ng Rizal. Haba no? Ang malaki talaga rito yung ano eh, yung mga looban. Yun nga, yung mga papuntang bundok. Yan. Masarap sa anong ano doon no? Sa ano, sa landing point. Maulap. Parang sarap mamasyal ah. Sarap umakyat ah. Sarap umakyat ng landing point. Yung ano, kung matatandaan nyo, yung ano rito mga kabiyahe, yung anuhan ng yung Joshua Skinless Tocino, dito yung gawa nun, yung Joshua frozen product, meat product. Parte na naman yan na nagkarlan. Sana bukas yung ano, yung underground cemetery. Makapamasyal tayo. Pauna naman tayo oh. Basic na basic yung lokan. Wow, hammer. Dapat. Dapat na napatabi ako ah. No, kahit naka-aircon tayo, hindi nababago yung ano, yung temperature ni ano, ni Loan mga kabiyahe, no? Wow. Ano kaya, may bibiyahe ko kaya ng Bicol to? Ang plano kasi ano eh, gusto nila ako isama pag umuwi sila ng Bicol, yung mga kasamahan ko sa trabaho. Gusto nila na isama ako sa Bicol. Ay ko sige pagka ano, pag may pagkakataon na wala akong ano, trabaho kay boss, sige, sasama ako.
Joshua. Ang laki na, ha? Laki na ng gawa ang factory ng Joshua. Dati kasi nandito yan sa kaliwa eh. Yung parang bahay lang. Ngayon lang to, malaki na pala yung ano nila, pwesto. Ito yung sa kanan. Yan yung papuntangan ng ano ng landing point. Ayan yung pinasukan ng kotse. Diyan tayo pumasok na tayo nagpunta ng landing point. Resort. Ito mga ano, maraming resort na rito eh. Villa Silvia, Villa Gregoria, ayun, Legacia. May mga ano dito, may mga cold spring. Ito tulad nito. Yan, Villa Gregoria. Maganda dyan, yung ano yan. Maganda yan. Bilis no, nasa nagkaroon na kagad tayo no. Malapit kasi dito pagka kayo nasa loob na ng ano ng bayan ng San Pablo. Mag ano na lang kayo, mag Rizal na lang kayo kasi kasunod na nagkarlan. Tapos ang nagkarlan ay Kalumpang, yun, Santa Cruz na. Hindi tulad pagka doon sa highway kasi malayo-layo pa yung ano yung daan kasi marami pa kayong bayan na dadaanan. Kaya sana bukas. Lapit tayo sa ano, underground cemetery. Lang mga kabiyahe ha. Subukan natin para naman may pakita ko sa inyo mga kabiyahe no?